Ayan, good morning po sa bawat isa. Ayan. Sige po, tayo po ay magsimula na. Pinamagatan ko po ang mensahe na ito na magpakailanman. Parang ano yan yung serye, no? Magpakailanman. Ayan. Ang ating pong text ay nasa Mateo 24 verse 35. Tayo pong lahat ay tumayo at ating pong basahin ang salita ng Diyos. Ang sabi po diyan, ang langit at ang lupa ay maglalaho, ngunit ang mga salita ko ay mananatili magpakailanman. Saglit po tayong manalangin. Father God, patuloy po kami nagpapasalamat sa araw na ito. Muli kaming makakarinig na yung mga salita. Ang salita mo ay pagpapala sa aming buhay, Panginoon. Ang salita mo ay kailangan po namin, Panginoon. Ang aming pong dalangin sa umagang ito, patuloy na tulungan po kami ng makapangyari mong Espiritu na siya pong magbukas ng aming mga mata, magbigay ng pangunawa sa aming mga isip. At Lord, sa aming mga puso, Panginoon, ay magkaroon kami ng pananampalataya sa iyo. Marami pong salamat. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. So muli, ang sabi po diyan, ang langit at ang lupa ay maglalaho, ngunit ang mga salita ko ay mananatili magpakailanman. So ano ba ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus sa mga talata na ito, mga kapatid? Kasi malimit din natin itong marinig. At nung pinag-aralan ko to ay napakaganda pala ng layunin ng Panginoon. Bakit sinasabi niya na ang langit, ang lupa ay maglalaho, ngunit ang salita niya ay mananatili magpakailanman. Unang-una ay sinasabi po diyan, ang ibig sabihin niyan ay magaganap. Sabihin mo nga, magaganap. Ayan, magaganap. Tingnan po natin ang pinaka-background kasi bakit sinabi ng Panginoon na ang mga salita niya ay mananatili magpakailanman? Bakit niya po sinabi yan? So tingnan po natin, kaya aakyat po tayo sa pinaka-kwento po, yan po ay makikita natin sa Mateo 24, verse 3 to 14. Gusto ko pong basahin talaga itong verse na ito, sana nga po, aanin ko na lang, isa-isahin, pero maganda po na maintindihan po natin ano ang kwento. Bakit nasabi ng ating Panginoong Hesus ang mga katagang iyon, Ang sabi po diyan, habang nakaupo si Hesus sa isang lugar sa bundok ng mga Olibo, lumapit sa kanya mga tagasunod niya at nakipag-usap ng sarilinan. Sinabi nila, sabihin niyo nga po sa amin kung kailan mangyayari ang sinasabi ninyo. Next. At ano po ang palatandaan na muli niyong pagparito at ang katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ni numan, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo. Marami ang kanilang ililigaw. Makakarinig kayo ng mga digmaan malapit sa inyo. At mababalitaan nyo na may mga digmaan din sa malayo. Ngunit huwag kayong matakot. Kinakailangang mangyari ang mga ito. Ngunit hindi pa ito ang katapusan, sapagkat magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom, paglindol sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na darating. Sa panahong iyon, kamumuhian kayo dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Dadakpin kayo upang parusahan at patayin. Marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Kapopuotan at ipahuli nila ang kapwa nila mananampalataya. At dahil dito, manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Ngunit, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Ipangangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao at sa kadarating ang
katapusan, mga kapatid. Ito po pala ang mga sinabi ng Panginoong Hesus sa pag-uusap nila ng kanyang mga alagad. No, nagkaroon po sila ng talagang sarili nilang pag-uusap. Nagtatanong kasi ang mga alagad, Panginoon, kailan po ba mangyayari? Kailan po ba ang pagparito nyo at ang katapusan ng mundo? At dahil doon, ipinahayag ng Panginoon ng detalye, mga kapatid, no? Yung mga mangyayari, mga kapatid. Mangyayari sa darating na panahon, mga kapatid. No? Ano po ang sinasabi rito? Kaya nga, mga kapatid, sinasabi ng Panginoon na ang lahat ng ito ay magaganap, mga kapatid. No, ang lahat ng ito, no? Ang lahat ng mga salita na sinabi ng Panginoon ay mangyayari, mga kapatid. Kaya nga yung salita niya na ang langit at ang lupa ay mawawala, ngunit ang mga salita ko'y mananatili magpakailanman. Kasama po ito na sinasabi niya sa mga alagad, no, mga alagad, lahat ng aking sasabihin, ito ay magaganap lahat, mga kapatid. Mangyayari lahat. Hindi lang ito ikinuwento ng ating Panginoon. Ito ang magaganap sa mga darating na panahon, mga kapatid. So, kaya nga, ito yung sinasabi ng Panginoon. Magpakailanman, mga kapatid, hindi nagbabago. Ito yung mangyayari. Ito yung mangyayari, mga kapatid. At ito ay marami ang mga tao na nakarinig na rin. Oh, sabi sa ganito, mangyayari, bakit wala pa yan? Ano yung, ang tagal-tagal na yan No? So, bakit nga ba? Bakit nga ba merong tinatawag na pagka-delay o hindi pa ganap na nangyayari ang lahat ng ito, mga kapatid? Ang Panginoon ba ay nagdadalawang isip? Hindi, mga kapatid. No? Ang sabi po sa 2 Peter chapter 3 verse 8, ngunit huwag sana ninyong kakalimutan, mga minamahal na sa Panginoon. Walang pinagkakaiba ang isang araw sa 1,000 taon. Para sa Kanya, ang mga ito ay pareho lang, mga kapatid. Sa Panginoon pala, no, ang 1,000 taon, isang araw lang. Sa atin, parang ang tagal-tagal. Di ba? Parang matagal na yan sinabi. Ang tagal-tagal na. Narinig ko pa yan sa lolo ko, tatay ko, nawala na sila. Hanggang ngayon, wala. Pero ano nga ba ang dahilan, mga kapatid? No? Diyan ay pinapakita na ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon. Isang araw lang sa Panginoon yon, mga kapatid. At ito pa, para sa Kanya, ang mga ito ay pareho lang. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataon, no, magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapangilabot na ugong. Masusunog ang lupa, mawawala ang lahat ng nasa lupa. Kung ganito ang magiging kahinatnan ng lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos. So mga kapatid, meron palang napakagandang dahilan ng Diyos. Bakit hindi pa ganap na nangyayari ang mga inihula, mga sinabi niya? Ito ay dahil din sa ating mga tao, mga kapatid. Gusto niya ang lahat ng tao ay magbalik loob sa Kanya. Gusto niya ang tao ay magsisi sa Kanyang mga kasalanan, mga kapatid. No? Bakit? Ayaw ng Diyos. Ayaw ng Diyos na ang sino man ay mapahamak, mga kapatid. Ayaw ng Diyos. Bakit po?
Sinabi diyan, ang pagdating ng Panginoon, no? Ang pagdating ng Panginoon ay, ano ang sabi roon? Ang pagdating ng Panginoon, walang nakakaalam. Biglaan, mga kapatid. Biglaan ang pagdating ng Panginoon. Wala pong nakakaalam niyan. Maging ang Panginoong Hesus, sinasabi, kahit ang Panginoong Hesus, hindi niya alam kung, hindi sinabi ng Diyos Ama kung kailan siya paparito muli, mga kapatid. So kaya nga, sinasabi ng Panginoon, ang salita niya ay mananatili magpakailanman. Bakit po? Upang tayo, hindi tayo parang tawag dito, parang ano lang, wala lang, no? Parang ang nasa isip natin, parang hindi naman mangyayari yan, kaya okay, yung buhay ko, no? Parang ano lang ako. Ang tawag nga, no, meron nga, parang hindi magandang word to, no? Pero aking iniisip ay, maaaring totoo to, no? Yung parang naglalaro lang. Kristiyano, pero parang naglalaro lang tayo. Kasi nga, matagal na panahon eh. Pero nakita naman natin ang dahilan ng Diyos. Bakit? Hindi lang siya nakatingin sa iyo at sa akin. Nakatingin siya sa buong mundo. Nakatingin siya sa lahat ng tao, mga kapatid. Gusto niya ang lahat ng tao maging katulad mo na nakakilala sa Panginoon. Binibigyan niya napakahaba ng pasyensya ng Diyos. Binibigyan niya ang lahat ng pagkakataon makapagbalik loob sa Kanya ang lahat ng tao. Ganyan po ang Diyos. No? Ang Diyos ay talagang Diyos niya ng pag-ibig, mga kapatid. No? Kaya nga ito ay sinasabi sa atin, no? Na bagamat ang tala ay ito ba ay hindi na totoo? Hindi, totoo yan. Kaya nga sinasabi niya, isa-isa. Gusto niya kasi magbalik loob ang lahat ng tao. Ayaw niya na mapahamak ang sino man, kahit isa, mga kapatid. Ganon kabuti ang Panginoon. Kahit isa, ayaw niyang mapahamak, mga kapatid. Bakit? Ito pa sinabi niya kasi, ang pagdating ko, hindi ko alam. Siguro, parang imagine natin, kung alam, para sabi ng Panginoon, kung alam ko lang kung kailan ako dadating, sasabihan ko agad kayo. Diba? Pero hindi. Ang Diyos ang lang ang nakakaalam. Ng pagdating ng Panginoon, sasabihin na lang sa kanya, anak, ngayon na ang araw ng pagbabalik mo sa lupa. Siyempre, ang Panginoon, siya yung mabuti natin, pastor. Gusto niya, ready ang mga tao. Kaya nga sinasabi niya, sinasabi niya na ang salita niya nananatili. Hindi ito nagbabago. Bagamat nakikita natin, parang nagtatagal, pero nananatili ang salita ng Panginoon, mga kapatid. At ito yung mga kadahilanan niya. So kaya nga, tayo, ilang taon na ba tayo? Ilang taon na ba tayo dito, mga kapatid? Di ba? Pero hindi dahil matagal na tayo, magpapatumpik-tumpik ang buhay natin bilang Kristiyano. At dahil matagal, parang gusto natin bumalik sa dati. Hindi. Ito nga sinasabi ng Panginoon. Sa panahon na yan na hindi pa dumadating ang Panginoon, yung nasa huli, Sabi diyan, kung ganito ang magiging kahinatnan ng lahat, dapat kayo mamuhay ng banal at maka-Diyos. Ang ibig sabihin, lalo kayong mamuhay ng tama sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, lalo kayong maging maka-Diyos sa panahon natin ngayon kasi hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Dapat lagi tayong handa sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya nga, ang laking tulong ng Sunday. Kasi ito ay laging nagpapaalala sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Napakalaking tulong ng ating devotion sa pagbabasa natin ng salita na nagpapaalala ito sa atin na ang Panginoon ay dadating ang Panginoon, mga kapatid. So kung dadating ang Panginoon, anong buhay ang dapat na datnan niya sa atin? Dapat ang buhay na madadatnan niya sa atin, tayo namumuhay ng banal, mga Diyos. Namumuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid.
Dahil ang sinabi ng salita ng Diyos, ang langit, ang lupa ay mawawala, ngunit ang salita ko mananatili magpakailanman. Ang sinabi ko, mangyayari yan, mga kapatid. Kaya nga, kaya nga paalala sa atin, pinapaalalahanan tayo, mga kapatid, magpatuloy tayo sa Panginoon. Magpatuloy tayo sa Panginoon. Sumunod tayo sa Panginoon. Makinig tayo sa salita ng Diyos. Iayos natin yung mga buhay natin. Patuloy tayo magpaayos sa Panginoon. Kasi isang araw, makikita mo, nagaganapin ng Diyos yung kanyang sinabi. Kaya nga, number 1, magaganap. Ang ibig sabihin ng salita ng Diyos. No? Ano man sabi, mawawala ang langit at lupa, nagpapabago-bago man ang panahon, nagpapabago-bago man ang nakikita natin sa mundo, ang salita ng Diyos, nananatili yan, mga kapatid. Hindi yan naapektuhan, hindi yan nababago, mga kapatid, dahil meron siyang magandang dahilan. Bakit hindi pa nangyayari yan? Dahil pa rin yan sa pagmamahal ng Diyos sa ating mga tao, mga kapatid. Sa maraming tao, mga kapatid. Bakit? Ang pangarap ng Diyos, sabi sa Revelation, kasing dami ng buhangin sa dagat ang maligtas. Ganyan niya pinapangarap. Hindi siya nangangarap na iilan lang. Hindi siya nangangarap. Isipin mo, kahit isa, ang kagustuhan ng Diyos Ama, kahit isa, huwag mapunta sa impyerno. Huwag mapunta doon sa walang hanggang kapahamakan. Kaya alam nyo, napakapalad natin. Ang bansa natin, no, isang yaman na meron tayo, yung kalayaan na mapakinggan ng salita ng Diyos. Dahil hindi lahat, mga kapatid, hindi lahat ay may kalayaan, mga kapatid. Kaya napakapalad natin. Nalalaman natin ang katotohanan. Nalalaman natin ano ang plano ng Diyos. Ano ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Ano ang dahilan ng mga nangyayari sa paligid natin, mga kapatid. Sinasabi rito ng salita ng Diyos. Ang salita niya, nananatili yan. Hindi nagbabago yan. Kung ano sinabi niya, magaganap yan, mga kapatid. Magaganap yan. Pangalawa, matibay. Sabi mo nga, matibay. Mga kapatid, sinasabi ng salita, ang langit, ang lupa mawawala, ngunit ang salita ko ay mananatili magpakailanman. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang salita ko ay matibay. Ang salita ko ay matatag, mga kapatid. Ang salita ng Panginoon na pwede nating sandalan, pwede nating tayuan, pwede nating kapitan, lalo na sa panahon natin ngayon. Ang sabi po sa Mateo chapter 7, verse 24 to 25, kaya't ang sino mang nakikinig, sumusunod sa aking mga sinasabi, ay katulad na isang taong matalino na nagtatayo ng kanyang bahay. Next. Sa pundasyong bato, nang umulan, ng malakas, bumaha, humampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Mga kapatid, pag sinabing matibay, mga kapatid, sino tinutukoy dito? Ang salita ng Diyos ay matibay na pundasyon ng ating buhay. Ang sabi diyan, yung bahay na tinutukoy diyan, yung buhay natin. Ang sabi diyan, yung nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulo sa isang taong matalino, mga kapatid. Binibigyan tayo ng katalinuhan ng Panginoon sa anumang mga nagaganap sa panahon natin, mga nakikita ng ating mata, mga kapatid. Ano ang sinasabi ng Panginoon, mga kapatid? Kaya nga ang sabi diyan, ano sabi ng Panginoon? Yung nakikinig, yung nagsasagawa, mga kapatid, ay isang matalinong tao. Bakit? Itinatayo niya ang kanyang buhay sa matibay na pundasyon, mga kapatid. Ang sabi, bakit? Merong ulan, may baha, may malakas na hangin, mga kapatid. Ano ang tinutukoy diyan? Yung mga bagyo ng buhay, yung mga pagsubok ng buhay, yung matitinding sitwasyon ng buhay ng tao, mga kapatid. Ang sikreto
para ang lahat ng yan ay malampasan natin, mapagtagumpayan natin, maging matibay tayo, dapat ang buhay natin ay nakasandal, no, nakatayo sa matibay na pundasyon. Walang iba kundi ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga sinasabi diyan, ang salita ng Diyos ay matibay na pundasyon, mga kapatid. No? Pero mayroong kabaliktaran, mga kapatid. Ang sabi sa Mateo 7:26, verse 27, ngunit ang sino mang nakikinig sa aking mga salita, pero hindi naman ito sinusunod, ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Nang umulan ng malakas, bumaha at tumampas ang malakas na hangin sa bahay, nagiba ito at lubusang nawasak, mga kapatid. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung wala ang salita ng Diyos sa buhay natin, mahina tayo. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Ayan. Hindi ikaw yun. Kasi nakikinig ka ng salita ng Diyos. May panahon ka sa salita ng Diyos. At sinasabi ng salita ng Diyos, bumahaman, lumakas man ang hangin, umulan man, hindi mawawasak, sabi roon. Pero sinabi rito, yung wala ang salita ng Diyos, sabi roon, ganoon din ang mangyayari, mga kapatid. Yes, mga kapatid. Pwede may magsalita. Ano ba? Wala namang nagbago Oh, iba kayo puro may problema rin kayo. Ako naman hindi ayoko diyan sa ano niyo. May problema ako. Kayo, nakikita ko may problema rin kayo. Pero mga kapatid, sinasabi ng salita ng Diyos, kahit may problema tayo, hindi tayo gigibain ng problema. Tayo'y mananatiling matatag, nakatayo. Bakit? Nakasandal ang buhay natin sa salita ng Diyos, mga kapatid. Ganyan po kaimportante ang salita ng Diyos sa buhay natin. Yan po ang magbibigay sa atin ng tibay, ng tatag para harapin ang mga sitwasyon ng buhay, mga kapatid. At ang sabi sa 1 Corinthians chapter 3, verse 11, dahil wala ng pundasyon, mga kapatid, wala na daw pundasyon, wala ng pundasyon na pwede kang tayuan sa mundong ito na matibay. Maliban sa nailagay na. Ito yung walang iba, kundi si Jesucristo. Si Jesucristo. Tanungin mo uli yung katabi mo. Nasa sayo ba si Jesucristo? Ano sagot? Oo ba? Oo? Binabati kita, sabihin mo. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Nakasandal. Pag sa salita ng Diyos tayo nakasandal tayo sa ating Panginoong Hesus. Si Jesus ang matibay na pundasyon ng buhay ng tao, mga kapatid. Si Jesus, mga kapatid. Sinasabi yan ng salita ng Diyos. Si Jesus ang matibay na pundasyon ng ating buhay. Ang sabi sa Hebrew chapter 6 verse 19, ang pag-asang ito ay matibay tulad ng angkla at ito ay nagbibigay kapanatagan sa buhay natin dahil umaabot ito sa pinakabanal na lugar. Nakakita na ba kayo na angkla? Lalo na nga si Kuya Frank kasi Philippine Navy yan. Ano ang purpose ng angkla? Di ba? Ang bigat niyan, di ba? Ang bigat niyan. Sa simpleng yung mga bangka, meron din niyang maliit na angkla. No? Pag yan inilagay niya, ibinato yan sa dagat, ano mangyayari sa bangka? Ang bangka ay mananatili lang doon sa lugar niya. Kahit na umaalon, kahit na malakas ang hangin, nananatili yung bangka doon sa lugar niya. Bakit? Merong angkla. Ganon din yung buhay natin.
Ano mang mga alo ng mga pagsubok sa buhay natin, gaano man tayo tinutulak ng mga sitwasyon, tayo mananatili, permanente tayo sa lugar natin. Hindi tayo natitigati. Bakit? Tayo kasi ay nakaangkla din. Pag nasa iyo ang salita ng Diyos, pag nasa iyo ang Panginoong Hesus, nakaangkla yung buhay mo, mga kapatid. Ganoon po, napakahalaga, mga kapatid. Ang Panginoong Hesus, ang salita niya sa mga buhay natin. Pinapatibay nito ang ating buhay sa panahon ng mga bagyo ng buhay, mga kapatid. Matibay na angkla ng ating buhay. No? Pangatlo, ang salita ng Diyos ay mapagkakatiwalaan. Sabihin mo nga, mapagkakatiwalaan. Ang salita ng Diyos ay mapagkakatiwalaan sa lahat ng panahon. Tingnan natin. Pwede pa tayong maniwala, pwede ba tayong magtiwala sa salita, sa pangako ng Panginoon? Kaya nga sinasabi ng salita ng Diyos, ang langit, ang lupa, mawawala. Ngunit ang salita ko, mananatili, magpakailanman. Ibig sabihin, mawawala ang lahat ng pinagtitiwalaan ng tao din sa mundo, pero ang salita ko, ang mga pangako ko, mananatili yan, mga kapatid. Sabi ng salita ng Panginoon. No? Unang-una, paano natin ito pagtitibayin pa? Sabi sa John 1:1, nang pasimula, naroroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Ang salita ay Diyos. Kapag tayo, ang salita, ang siyang ating pinagtitiwalaan, mga kapatid, mismo sa Diyos tayo nagtitiwala, mga kapatid. Ang salita at ang Diyos at iisa, mga kapatid. Kung pinapakinggan natin ang salita ng Diyos, sinusunod natin, ang Diyos mismo ang sinusunod natin. Kaya nga, ibinigay niya ang kanyang salita. Meron na ba nakakita sa Diyos? Wala. Pero, ipinaalam ng Diyos ang kanyang kalooban. No? Tumawag siya ng mga tao, nagpakilala siya, isinulat yung mga kalooban niya. Kaya nga, naandyan ang salita ng Diyos upang malaman natin yung kalooban niya sa buhay natin. Pag sinabing, di ba, halimbawa ako, sumulat ako ng isang letter. Mulat ako, yan. Di ba, may pirma ko pa yon. Pag may nabasa, may nakabasa, wala yung presensya ko, ha? Wala. Pinadala ko sa isang tao at doon, at yung salita ko, ang salitang yon ay mayroong pangako. No? Siyempre, kilala niya ako. Bagamat di niya ako nakikita, kilala niya ako, pinangako ako yan, maniniwala siya. Ganon din, mga kapatid. No? Ang salita ng Diyos ay mapagkakatiwalaan natin, mga kapatid. Mapagkakatiwalaan. No? Kasi salita yan ng Diyos, no? Si Jesus at ang salita ay iisa. Sabi sa Awit 33 verse 4, ang salita ng Panginoon ay matuwid. Maaasahan ang kanyang mga gawa. Maaasahan, mga kapatid, ang salita ng Panginoon. Maaasahan. Pwede tayong umasa, pwede tayong maniwala sa salita ng Diyos, mga kapatid. Pwede nating panghawakan ang salita ng Diyos sa panahon na anumang mga pinagdadaanan na. Kaya nga, napakahalaga, hindi natin yan malalaman kung wala tayong panahon makinig. Kung wala tayong panahon magbasa ng salita ng Diyos, hindi natin malalaman yung magandang kalooban ng Panginoon. Alam nyo ba, mga kapatid, lahat ng tanong ng tao ay may kasagutan sa salita ng Diyos. Lahat ng paraan, lahat ng mga tamang paraan, tamang plano na dapat gawin ng tao ay naindoon sa salita ng Diyos. Kaya nga, di ba, kung maalala nyo, yung salita ng Diyos ay mahihalin tulad natin sa manual. Yan ang manual ng buhay natin. Kung gusto mong maayos, tama ang takbo ng buhay mo, gamitin mo yung manual ng buhay mo. Ano yung manual? Yung salita ng Diyos.
Alam nyo, ako po ay minsan nagtataka kasi kung mapapansin nyo, kung inyo pong bubulayin, malimit na mensahe na na-share ko is about the Word of God. Mapapansin nyo ba? Minsan na, Lord, bakit ito? Bakit paulit-ulit na itong binibigay mo sa akin? Kasi napaka-importante ng salita ng Diyos. Na ibibigay nito ang talagang pangangailangan ng tao. Pinanghihinaan ka ba ng loob? Pumunta ka sa salita ng Diyos. Lalakas ang loob mo. Nawawalan ka ba ng pag-asa? Pumunta ka sa salita ng Diyos. Magkakaroon ka ng pag-asa. Gusto mo ba ng pagbabago sa buhay mo? Tuturuan ka ng salita ng Diyos kung paano mababago yung buhay mo. Gusto mo bang malaman kung ano ang tama at mali? Pumunta ka sa salita ng Diyos. Malalaman mo kung ano tama at mali. Gusto mong malaman kung ano ang totoo at ang sinungaling? Pumunta ka sa salita ng Diyos. Makikita mo ang totoo at makikita mo kung ano ang sinungaling, mga kapatid. Nasa salita ng Diyos, mga kapatid. Kompleto ang salita ng Diyos na kailangan natin sa buhay natin, mga kapatid. Kaya nga, in-encourage tayo ng Panginoon na talagang lagi tayong magdepende sa Diyos. Paano ba tayo magdepende sa Diyos? Sa pamamagitan ng salita niya. Binigyan niya tayo. Ang Biblia, alam niyo, ang Biblia, love letter ni Lord yan sa atin. Binigyan tayo ng love letter. Oh, mga nanay, nasaan ang mga love letter ni Mister? Mga nanay, mga tatay, nasaan ang mga love letter? Alam niyo, si Mrs. ko, meron kaming isang album. Merong ano tawag doon, love? Merong regalo sa amin nung kasal na album. Napakatyaga ni Mrs. Lahat ng mga love letter ko sa kanya, nahindoon pa rin. Oo, nahindoon pa rin. Tandang-tanda ko yung love letter na merong kiss ng lips niya doon. Wow! Woo! Hanggang ngayon, pag nakikita ko yon, wow! Andito pa rin yan. Oo, andun. Oo, mga card, andoon lahat yun. Oo, andoon lahat. Kaya kahit matagal na, pag bumabalik kami ron, parang bumabata ako. Bumabata ako. Oh. So, gano'n ang salitahan ng Diyos. Kaya nga, pumunta tayo lagi sa salitahan ng Diyos. Pag nanghihina ka, punta ka sa salitahan ng Diyos. Parang na-insecure ka, parang walang nagmamahal sa akin. Pumunta ka sa salitahan ng Diyos. Dahil sasabihin sa'yo ng salitahan ng Diyos, anak, may nagmamahal sa'yo. Ako ang nagmamahal sa'yo ng matindi. Oh, di ba? Nalimutan mo na ba? Binigay ko yung anak ko sa'yo. Mahal na mahal kita. O, syempre, pag narinig mo, Lord, thank you, Lord. Lalakas na naman ang loob mo. Di ba? Nanghihina yung pananampalataya mo. Pumunta ka uli sa salita. Balik ka pa muli. Yung love letter ni Lord sa'yo. May love letter ang Panginoon. Balikan natin. Para ma-repress tayo ng pagmamahal ng Panginoon. 2 Timothy chapter 3, verse 15 to 16. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At mapapakinabang, mga kapatid, hindi kalugihan, mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan. Kaya sabi ko sa inyo, gusto mo ng katotohanan, punta ka sa salita ng Diyos. Katotohanan, pagsaway, pagtutuwid, sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Gusto mo ba na magkaroon ng isang tamang buhay? Ay, sabi, salita ng Diyos. Pumunta tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid. Sa pamamagitan ng, sabi diyan, at mapapakinabangan sa pagturo ng katotohanan. Yan po yung sinasabi na salita ng Panginoon. No? So, puro makikita mo yan. Walang masama. Walang masama, ikasasama ng buhay natin. Sinasabi ng salita ng Diyos. Hebrew chapter 4 verse 12. Sapagkat
buhay at mabisa ang salita ng Diyos. Higit na matalas kaysa sa alimang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito. Kaya pag tinamaan ka, thank you Lord. Hindi pag tinamaan ka, ayoko na. Pag tinamaan ka ng salita ng Diyos, Lord, ayoko, tampo ako sa iyo. Di ba? Pag tinamaan ka, mapalad ka pag tinamaan ka ng salita ng Diyos. Mapalad ka ba? Parang sa akin yung sinasabi niya na. Siguro nag-espiya si pastor sa bahay. No? Kasi ang salita ng Diyos, buhay, makapangyarihan. Kaya wag nating ilagan. Pag ang salita ng Diyos, dumadating na dyan sa inyo, ayoko niyan. Huwag niyo ilagan. Pag alam niyo sa inyo, sige Lord. Di ba? Mabuti yan sa atin, mga kapatid. So, mga kapatid, muli pinapaalala ng Panginoon sa atin. Ang salita ng Diyos, nananatili yan magpakailanman. Ano yung mga sinabi niya, mangyayari yan. Kaya nga, tayo, bakit nagpapatuloy tayo? Bakit sinusunod natin yung gusto ng Panginoon sa ating buhay? Kasi yun yung gusto niya. Bakit? Kasi isang araw, babalik ang Panginoon. Ulitin ko, nung pumunta, yung kauna-unang punta ng Panginoon, siya ay isang tupa. Handog sa ating mga kasalanan. At nung nagawa niya na ito, yung kanyang misyon, yung pagliligtas sa tao, bumalik siya sa langit. Bumalik siya sa pagiging Diyos. No? At darating ang araw, nangako niya. Nangako siya, sabi niya, muli akong babalik. Kaya nga mga kapatid, ito ang pag-asa nating mga Kristiyano. Ito ang pinakamalaki. Ito, bakit? Hindi lang natatapos dito yung ating pananampalataya ang ginagawa. No? Sabi nga, pupunta ito hanggang doon sa langit. Hanggang langit to, mga kapatid. Hanggang langit yung ginagawa natin. Sa mabuhay, tumanda, mamatay tayo, magpapatuloy yung buhay natin. Dahil alam natin, yung salita ng Diyos ay mapanghahawakan natin, mga kapatid. So, mga kapatid, ano yung tinuturo ng Panginoon sa atin dito? Sa umagang ito. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay totoo. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ulitin ko, magaganap yan. Una, yung mga sinabi niya, yung mga payo, magaganap yan. So, ano yung aplikasyon niya sa buhay natin? So, kung magaganap yan, ano yung buhay mo ngayon? Tanungin ko kayo. Tanungin ko rin sa sarili ko to. Kung dadating ang Panginoon, mamaya, anong oras ngayon? Kung dadating ang Panginoon, mamayang 10:00. Sigurado ka ba? Kasama ka sa kukuhanin niya. Alam mo ba ang buhay na ginagawa mo ngayon? Ano yung buhay mo ngayon? Sigurado ko ba yung buhay mo, pinapasakop mo sa Panginoon? Kaya nga, sinasabi ng salita ng Diyos, ang langit at lupa ay mawawala. Ngunit ang salita ko, mananatili magpakailanman. Pangalawa, mapagkakatiwalaan natin ang salita ng Diyos. Ano man ang mga sinabi ng salita ng Diyos, pwede tayong umasa sa sinasabi ng salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga, ini-encourage tayo ng Panginoon. Maging bahagi, maging lifestyle natin na lagi tayong nakakapakinig ng salita ng Diyos. Lagi tayong nakakapagbasa ng salita ng Diyos. Upang malaman natin ang mga kaparaanan ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Kaya nga, ang salita ng Diyos ay magpakailanman, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon.
Sige po, saglit po tayo manalangin. Hallelujah, O God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Salamat po, aming Diyos, Ama na nasa langit. Sa muli mong pagpapaalala sa amin, Lord. Pagpapakita mo sa amin, hindi nawawala ng kabuluhan ang mga ginagawa naming pakikinig sa iyong salita. Ang mga ginagawa naming pagsunod sa iyong salita. Sapagkat sinasabi mo sa amin ngayon, O God, Lord, na ang salita mo ay magpakailanman. Ang salita mo'y mananatili magpakailanman, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat, salamat po, Panginoon. Lord, pwede po kami dumipende sa salita mo. Pwede kami dumipende sa mga pangako mo sa aming buhay, Panginoon. Sapagkat ang salita mo ay maaasahan, Panginoon. Ang salita at ikaw ay iisa, Panginoon, O God. Mapanghahawakan, matibay, Panginoon. Katulad ng isang angkla, katulad ng isang matibay na pundasyon, Panginoon. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo kami patuloy na magdesisyon. Ano man ang mga sitwasyon, ano man ang mga pinagdadaanan namin, manatili po kami sa iyong salita, Panginoon. Manatili po kaming makapakinig ng salita mo, salita ng pag-asa, Panginoon. Hallelujah, O God. Hallelujah, O Lord. Hallelujah. Salamat, salamat po, Panginoon. Salamat, salamat po, Panginoon. Hallelujah, O Lord. Hallelujah. Sa araw na to, Amen. may panibagong simula. Siya nga po, Panginoon. Ikaw ang Diyos na laging magbibigay sa amin ng bagong simula. Ano man ang mga pinagdadaanan namin, O God, mahirap, mga bagay na parang hindi na namin kaya, Panginoon. Parang ayaw na namin magpatuloy, Panginoon. Para bang walang pag-asa, Panginoon. Ikaw ang Diyos sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon, ay magbibigay po sa amin ng bagong simula sa mga buhay namin, Panginoon. May panibagong simula. May bagong Sige po, tayo po lahat ay tumayo. May lakas na harapin. Awitin po natin ito. Hallelujah! Kabutihan mo'y panghahawakan ko. May panibagong simula. Oh, sa araw na ito. May panibagong simula. Hallelujah! May bagong kabanata. May lakas na harapin ang bukas. Kabutihan mo'y panghahawakan ko. May panibagong simula. Tatahakin ang landas na ika'y kasama ko. Kasama natin ang Diyos, mga kapatid! Tatahakin ang landas na ika'y kasama ko. Tatahakin ang landas na ika'y kasama ko. Tatahakin ang landas na ika'y kasama ko. Sa araw na to. Amen! Hallelujah! May panibagong simula. May bagong kabanata. May lakas na harapin ang bukas. Kabutihan mo'y panghahawakan ko.
May panibagong simula. Oh, sa araw na to. May panibagong simula. May bagong kabanata. May lakas na harapin ang bukas. Kabutihan mo'y panghahawakan ko. May panibagong simula. Oh. Amen. Hallelujah. Lord, sabi na yung salita, Panginoon, Lord, katulad ng isang agila, Panginoon, magpapanibagong sigla kami, magpapanibagong lakas, Panginoon. Anuman ang mga haharapin namin bagyo, ito ay lalampasan namin, Panginoon. Hallelujah. Dahil kayo ay kasama namin. Sa umagang ito, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, ang dampi ng iyong kalwalatian. Lord, ang lakas na kailangan ng bawat isa, ipagkaloob mo ngayon, O Diyos. Panginoon, ang lakas ng pananampalataya, ang lakas ng pag-asa, Panginoon, ang lakas na lalaban, Panginoon, lalaban sa mga sitwasyon, hindi magpapadaig sa mga sitwasyon, O God. Panginoon, Panginoon, hayaan mo sa oras na ito, hayaan mo na idaloy mo ito sa bawat isa, Panginoon. Punuin mo ng pag-asa ang puso ng bawat isa, Panginoon. O God, sapagkat sinasabi na yung salita, nananatili ang salita mo, ang oo mo ay oo, Panginoon. Hindi yan magbabago. Ano yung pinangako mo, magaganap yan sa buhay namin, Panginoon. Salamat, salamat po, Panginoon. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah!